Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa Doulos for Christ. Ate Lily, okay lang po. Pababa sana ng konti yung ano. Hindi pa po nakikita. Konti lang, ayan. Okay na. Ito pong aking praise God. Ayan, Glory salamat to po. God. Salamat sa Diyos. Amen po. Okay na po. Ayan. Okay. For you. I'll take a picture para makita mo. Okay. Ayan, ayan. Good evening po sa bawat isa, mga kapatid. Welcome po muli dito sa Doulos for Christ. Every Thursday night. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Tigit sa lahat po sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po, na patuloy na nagpapaalala sa atin na Doulos for Christ na tayo na. Let's go to joy. Ano po, mag-joy na kayo at time na kausapin muli tayo ng Panginoon at makilala pa natin at magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya at mabuhay si Kristo dito sa ating mga puso. Amen po. Lahat po, si Maribel, sa mga taga-Pinas, good morning po. Ay, good morning po, good evening po. Good morning sa mga taga-Amerika, kay Mimi G. Ayan po, sa mga taga-ibang lugar, have a blessed Thursday night po. Kay Janet, may pasensya na po kayo, hindi ko alam, naghahalo ang Homie Christ Church Morning Devotion. Pastora Jolie, good evening po. Sis Aisel, sa baby mo, Sis Karen Joy, ganun din sa family ninyo dyan, Sis Rhea, kumusta na po? Brother Paz Ralios, good evening po, Sis Nali, si Mimi Rose, Sis Ruby, we miss you Sis po. Beth. Good evening at Mimi Ana, good evening. Ayun, sa mga nanonood po sa like, good evening at sama-sama po tayo muli mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin na. Ang sabi ni Mimi Rose, para tayo makarami na. Ano po? At kapag handa na daw po tayo, magpuso po tayo bawat isa. Magpuso po. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y Heart. manalangin na. Heart. Salamat. Salamat sa mga nag-heart. Amen. Sige po. Pastora Jolie, palit po ng prayer ngayong gabi. Onigasimas po. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, Hallelujah. kami po'y patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat, Lord. Minsan pa, Panginoon, kami po'y nagkatipon, Panginoong Diyos, upang kami makikitagpo sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kipagpelo sa iyo, Panginoon. Kasama ang aming mga kapatid sa iba-ibang lugar man. Sila, Panginoon, fellowship din namin ng bawat isa, Panginoon. Kaya salamat, Lord, na kung saan mayroon kami palaging pagkakataon na ganito, Panginoon, na ikaw ang bida, ikaw ang Yes, Lord. laging Hallelujah. pinag-uusap, Panginoon. Na kung saan, Lord, ikaw ang nagbibigay sa amin ng mga aral, Panginoon Diyos, upang lalo ka naming lubusan na makilala sa aming mga buhay. Yung relasyon namin sa iyo at yung relasyon namin sa aming kapwa, Panginoon. At salamat, Lord, na kung saan hindi palaging mayroong mga ganitong pagkakataon Yes, Lord. ang mga tao na naglalaan ng oras sa iyo. Pero kami, Panginoon, na mga anak mo, sabi mo nga, gawin mo kaming matalino sa paggamit namin ng oras, sa paggamit namin ng mga gadget, Lord, na kung saan ito yung madalas na ginagamit ng kaaway, Lord, ng talunan upang ang pansin ng tao, Panginoon, yung oras ng tao, Panginoon, ay gugulin sa pansariling kasiyaan nila. Pero kami, Panginoon, ngayong oras na to, binibigyan mo kami ng karunungan para saan namin gugugulin yung oras namin. Kundi una sa iyo, Panginoon, at yung fellowship namin sa aming mga magkakapatid, yung nagpapalakasan kami sa isa't isa, Lord. Yes, Lord, mayroong bahagi ang bawat isa, kami man ay nakikinig, nagbabasa, Lord, nagbilib, Panginoon. Parte kami ng gawain na to, Panginoon Diyos. Kung saan pinapalakas mo kami dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon,
na samantalain namin ang bawat pagkakataon na binibigay mo po sa amin. Lord, salamat po ng marami sa koneksyon, Panginoon, na inalaw mo po sa amin maayos na internet connection, Panginoon. Yes, oh. Kung paano may oras na ito, nakikiconnect kami sa iyo in prayer, Lord. Salamat po ng marami kahit na magkakalayo kami, pero Lord, nandito kami, Panginoon. Hallelujah. Pinuklod mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, naranasan namin ng iyong pag-ibig. Kaya nagkakaroon na rin kami ng pag-ibig sa isa't isa bilang magkakapatid sa iyo, Panginoon. Pinuklod mo kami ng iyong pag-ibig. Salamat sa dakilang pag-ibig mo at salamat sa walang hanggang pagpapatawad mo sa amin. Madalas nagkukulang kami, nagkakamali kami, pero nandyan palagi yung pagpapatawad mo. Mas higit yung pagmamahal mo sa amin. Yes. Sigit yung pag-iintindi mo sa amin, Lord. Kaya salamat ng marami. Nawa ang oras na to na nilalaan namin sa iyo ay ito na rin yung pagpapatunay ng pagmamahal namin sa iyo. Hindi man namin kayang suklian lahat ng ginawa mo sa amin, Lord. Hindi namin kayang pantayan yung pag-ibig na ginawa mo para sa amin, Lord. Pero sa paglalaan namin ng oras na to, Panginoon, itama sa amin, Lord, yung pagmamahal namin sa iyo. Yes, Yung paglalaan namin ng oras sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na pagpalain mo po ang buhay po ng bawat isa. Ang anak mo na gagamitin mo instrumento bilang daloy yan yung salita. Tulungan mo po siya, Panginoon. Itago mo siya sa iyong harapan at kayo po ang makita, Panginoon. Tunay nga, wala kaming ibang pinaparangalan, sinasamba at pinapasalamatan, kundi kayo lang aming Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas at manunubos ng bawat isa. Kaya salamat po ng marami, Lord. Tunay nga, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. Banal na Espiritu, punuin mo ang aming sisidlan, bagamat nakakaranas man ng kapaguran ng aming lupang katawan, pero habang binubulay namin ang iyong salita, nire-restore mo kami at nire-renew mo yung strength namin. Kaya salamat, Panginoon, ngayong oras na to, sa kabutihan mo at katapatan at kadakilaan mo. Minsan pa, papurit pagsambay tanging sa iyo lang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Salamat po. Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos ang papuri po sa gabing ito. Siya po ang maitaas at mga dakila, mapasalamatan. Instrument lang po tayo. At sabi ni Pastor Jolie, dahil sa pagbibigay natin ng time kay God, nagiging wise tayo sa paggamit ng time natin. Ang pagpupuyat natin ngayon, pagpupuyat natin, kahit busy, ang mga mami, puyat, pagod, si Brother Paz, tatay, pero ito po sa Diyos pang kapurihan at tayo din po ay aani tayo at mamumunga po tayo sa pag-invest natin ng time kay God. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito sa buhay ng bawat isa. Pastor Jolie, salamat po sa very powerful prayer. Tuloy nga ang Diyos po ang magpala sa araw-araw na gawain natin. Hallelujah. Sa mga aralin natin gabi-gabi, umaga, na Bible study. Amen. Sige po, dako na po tayo sa salita ng Diyos. Salamat po. Hallelujah. Amen. Balita ko, maraming salamat po. Good evening, good morning to everyone. Ayan po. Salamat po sa pwedeng mag-tag, mag-highlight sa ating live para po yung iba hindi man makasama natin ngayon, maabisuhan sila at makapagbalik tanaw later on. Amen po. Maraming salamat, Pastora Jolie, always for calling the presence of the Lord and guidance and the Holy Spirit all the time, every time. Po? Ayan, maraming salamat. Good evening, good morning uli. At balita ko may tanong si Brother Paz. Isa lang ha, Brother Paz. Hindi 10. Para sa gabing ito. Isa lang. Ay, ang bilis niyan. Brother Paz, isa pong tanong. Ayan. Isang tanong lang, pampagising. Nakakatulog na ako Hindi ako nakahanda Saglit. Isa lang pong tanong. Isang tanong lang. Isang katanungan. Yes, regarding breakthrough. Regarding breakthrough. Talagang impromptu no? Kaya nga. So,
isang tanong. Name one na katangian sa 7 na sinabi ni Pablo na magkaroon tayo upang tayo magkaroon ng breakthrough. Wow! Sinabi yan ni Brother Paz nung umaga 7 dapat meron tayo. At paborito natin yan Paborito ni Becky yan. Paborito 7 dapat meron tayo upang makakatulong sa breakthrough. Ano po yan English, kasi sa Tagalog, wala, hindi detailed sa Tagalog Sa English po. Sa English. Mahanap po natin yan sa Philippians. Yes. So, kahit isa lang, sa 7 na yun. Perseverance. Consistent. Nasa Philippians po. Nagsisimula yun sa whatever is. Whatever, think what is good, novel. Yan, amen. Opo, no? Philippians 4, Oh, 4:8, 8, 8:9. Isa lang 8, 9. ang natin. 8, Tama po 9, yun. opo. Whatever is lovely, whatever is pure, whatever is good, whatever is true. No? Think about those things. Galing. Amen. Maraming salamat. Nagulat si si Janet, ikaw si Janet, ganyan. Gulat. Buti na lang, nagtanong ako kung hindi lalabas si Brother Paz mamaya pa. Amen. Maraming salamat po. Ayan. God bless po. God bless. Maraming salamat po. Kurang kala ko, lumindol na. Ayan po. Ang topic po kasi natin nitong mga nakaraang linggo, itong mga huling Thursdays po, breakthrough. Bakit po? Kailangan talaga na natin it's time, mga kapatid. Mga kapatid, it's time for us to receive what is ours, what God planted for us to receive. Panahon na daw po. So, meron pa tayong 2 buwan, October, November, December, complete na 2 buwan to achieve bago pa matapos ang taong ito. Alalahanin po natin, parang, Sis Jeanette, hindi pa December, bakit aalalahanin na natin yung January? Diba? Para po ma-remind tayo what God promised us nung January. Para ma-achieve natin, mayroon pa tayong mga chance para makuha natin at matanggap galing sa Panginoon. Di po ba? Alalahanin natin, ano ba yung pinangako? Ano ba yung plano ng Diyos na natanggap natin? Yung salita niya na nagrema sa iyo from the very beginning of this year. And we still have 2 months para ma-achieve po natin yan, para matanggap natin sa Panginoon. Amen? Pero kailangan nga daw po, sabi ni Brother Paz, what are the 7 things that we should have? So, nasa Philippians 4:8-9 po yan. At tunay nga pong matatanggap natin ang breakthrough. Ibig sabihin, mula sa, kumbaga ito yung plat na lupa, bumukal. Diba? Bumukal ang tubig. O kaya naman sino pong mahilig bumili ng popcorn bag na instant? Pag inano mo siya, inilagay mo lang sa microwave, after a minute, it will pop up, di ba? So talagang it will burst out, sasabog yan. Kaya kailangan po maging handa tayo. And for us to receive that breakthrough, parang katulad ng paru-paro, Gusto niyang maging paru-paro na talagang it is stretched out para makalabas siya, para maging siyang isang magandang paru-paro. Di po ba? And that is what God promised to us from the very beginning. God, ilang taon na at patapos na naman ng taon. Still, yung 2 dekada ko nang pinapanalangin, still wala pa. So, eto na po yan. Buksan po natin sa John 15:7. Ayan po, habang naghahanap, ang mga kapatid, ako po'y mananalangin. God, thank you so much, God, sa gabing ito. Muli, Panginoon, Banal na Espiritu, mangusap ka, Banal na Espiritu, bisitahin mo ang kaibuturan ng puso ng bawat isa. Ikaw po ang
magsalita sa kanila. Kayo po ang humaplos sa puso't isipan nila anuman ang hadlang na ginagawa ng kaaway. We rebuke that in Jesus' name. And nandito po kami handang tumanggap ng iyong salita sa oras na ito. Maraming salamat po. May your work and your power tunay nga pong maranas at marinig namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. John 15:7. Napaka-famous naman yan. Na verse na yan, sis, paulit-ulit na. So, let's see if ganun pa rin yung impact sa atin this time, before and now. Sige po, basahin po natin. John 15:7. Sino po ang pwede? Sige po. Ayan, may ibahagi ko na po sa GC. Ayan, ako na po. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. John 15:7. Amen. Amen. So, eto na po, yung pinaka-hint. Kaninang umaga, topic din po natin, di ba? God wants to give us. Pero, ano po yon? Bibigyan niya tayo ng mga kaparaanan kung paano. Last week, ang topic natin, na nabanggit din natin yan, ano po? So, there's a perfect time for that. Ano po? But, there's a process. So, ang title po natin ngayon is Process for Breakthrough. Ayan po, no? So, John 15:7, sino po ang nakapag-memorize nito ng yung English na hindi nabasa, kahit Tagalog po? Sino po ang memorize ito? If you abide in me, Abide in me? Yeah. Yes. Abide in me, and I remain. Nagme-memorize pa lang po siya, pagbigyan na natin. And my words, Abide in the word. and my words, English kasi. Sige po, yung mga meron po ba naka-memorize nito? Ano po nga po title? Process to Breakthrough. Ayan po. Wala po ba? Walang nakapag-memorize nito? Sige po, sabay-sabay natin. Madali lang po yan i-memorize. Turuan ko kayo. Eto na. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it all be done for, and it will be done for you. Oh, di ba? Kantahin natin kasi mas madaling ma-memorize sa kanta. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you. Ooh, ooh. Once more. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Ooh, ooh. Once more, last. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Ooh, ooh. Diba? Makakatulog kayo niyan. Nasa isipan niyo yan. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and bakit ba and it all be done for you, yung lagi ko nasasabi? Siguro lahat daw magaganap. And it will be done for you. Ooh. Actually, may music talaga niyan, kaya lang, ayun po, hindi ko alam. Refrain lang. Amen? 1 second voice ko, okay na. Okay na, okay. Maraming salamat. Amen. Ito na po yung pinaka-hint natin kung paano natin, kasi sabi niya, and it will be done for you. If you abide in me, ibig pong sabihin, hinanap ko po yung mga synonyms o kapareho, katulad na ibig sabihin ng abide. Siyempre, yung pagsunod, isang nagustuhan ko dun po yun ay yung manatili. Ano po? Na yun yung ibabahagi ko ngayon. Ano po? Abide in me. Keep on. Ibig sabihin, manatili daw po tayo sa Kanya.
live on. Halimbawa po, since na pag-uusapan ng party, o di ba? Wow! Punta tayo sa party sa bahay ni Sis Maria. Ayan, nandun lahat tayo. May nagtanong sa'yo, dito ka nakatira. Ay, hindi po. Bisita lang ako. Okay? So ako, pumunta lang ako sa bahay ni Sis Maria, bumisita ako, I was there, pero hindi ako taga doon. So I'm not abiding in that house. Okay? So hindi ako mananatili doon. Si Sis Maria, dahil bahay niya yun, mananatili siya doon. And the same thing, it goes and it works with God. Nasa puso natin si Jesucristo, pero hindi nanatili. Narinig natin ang salita ng Diyos, nabasa natin, subalit hindi nanatili. And God wants us to abide in His words. Okay? If you abide in me, kung tayo ay mananatili sa Kanya, hindi lang nakilala, hindi lang narinig, hindi binasa, hindi ibinahagi, hindi ipinamuhay. Ano po? So, wala po talagang epekto. Okay? Bakit po? Sabi niya, if you abide in me, anak, ito ang mangyayari. My words abide in you. Ibig pong sabihin, my words abide in you kapag nanatili ka sa akin at mananatili din sa iyo ang aking salita. And sa salita ng Diyos, my God, it's powerful and there's a lot of promises para po sa lahat ng panahon, pagkakataon, sitwasyon of all ages, para po sa lahat. Amen? If you abide in me, manatili ka lang sa akin, anak. Huwag yung ngayon lang, Sunday lang, fellowship lang, ikaw mananatili. Manirahan ka. Panatilihin mo ako dyan sa puso mo. Hindi yung kapag kailangan mo lang ako huhugutin, hindi yung kapag kailangan mo lang mailagay, idagdag, tanggalin, or kung ano pa man na ipagagawa natin sa Panginoon, o kailangan natin siya, o kailangan nating mapalapit sa Kanya. Ano po? And my words abide in you. Grabe po ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Di po ba? At sabi po niya dito, ask whatever you wish. Iba kasi pala yung translation nito. NKJV dapat. Ask whatever you wish. Ask what you desire. Ano po? And it will be done for you. Amen. God, napakasimpleng verse yan. Lagi ko nang naririnig. Bakit hindi nagkakatotoo? Bakit hindi nagaganap? Kasi po, eto na yung first point natin, So, we need to press in. Amen. Press into Jesus. Abide in me. Ito po talaga ang dapat natin gawin. Press into Jesus. Know more about Jesus. Kilalanin talaga natin siya. Alamin po natin kung ano makakapagpangiti. How to please Him. How to make Him smile, happy. Ano po? Para po ang ating mga, di ba nakakita ka na ng nanay na na binobola mo para lang makuha mo yung gusto mo? Di po ba? Di ka naman dati naghuhugas. Aba, pagdating ni mami, nandyan na, nakahugas na. May gusto ang anak ko. Di po ba? At sigurado yung nanay dahil natuwa, kapag humingi ka, ibibigay. Di po ba? So kapag tayo po ay nag-press in, sa Kanya lang tayo magtanong, sa Kanya natin hanapin, press into Him. Lumapit tayo sa Kanya, at sa Kanya lang po talaga natin hanapin lahat ng mga pangailangan natin. Ngayon, nowadays, ang dami na po natin pwedeng pagtanungan. Minsan kahit leader, hindi na natin tatanungin. Why? Aba, napakagaling kaya ng mga nagtitiktok. Ang gagaling kaya ng mga nag-preach, nag-share ngayon. Hindi na natin kailangan magtanong, di ba, minsan? Lalo na ang Google. Ang Google ngayon, may Google AI mode na siya. Di po ba? Hindi mo na kailangan pa mag-download ng mga iba pang AI, Google chat lang, Google lang, may AI mode na siya. So, ang bilis nang maghanap. Di po ba? Ang bilis nang magtanong. Kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Ang bilis. Basta marunong ka lang maglagay ng tamang prompt, tamang salita, kung anong pangangailangan mo.
eksakto lang talaga, biblically, or di po ba? Specific, o kaya pinapa-deeper mo pa, talagang hindi ka pa satisfied, sige ka lang ng sige hanggang makuha mo yung gusto mo. Ano po? So, madali na ngayon. Tanungin mo lang, sino nagsulat? Para kanino? Kailan? Saan? Anong difference? Sagot siya ng sagot. Ano po? Andun lahat. Andali na. Bakit hindi pwede ito? Bakit 2 beses? Bakit ito gan? Tanong ka lang ng tanong, sagot lang ng sagot. Walang pagod, parang nakangiti pa, hindi naman nakangiti. Sa ChatGPT, tatawa pa, Minsan, naglalaro ako sa ChatGPT. Sabi ko, I love your smile, gaganon pa lalo siya, no? Diba? So, kahit na po sa mga kapanahunan ngayon na ang dami na nating pwedeng resources, the only thing that can give us the right answer and the right time, si Jesus lang po, through the Holy Spirit. Kapag nagtanong ka, eksakto, gagamitin niya talaga tao, sitwasyon, pagkakataon. God will talk to us, God will guide us sa mga tamang desisyon, kasagutan. You will have peace in your heart. Magkakaroon ng rema, magre-rema sa puso mo. Pag nagrema yan, hindi na yan mawawala sa'yo. Katulad nung na-share ni Sis Rhea, first time niya yata nag-share noon sa Morning Devo, nabanggit niya yan, na hold on me tightly. Kasi kami minsan, hindi kami, dumudulas ang hawak namin sa inyo, lumuluwag ang hawak namin sa inyo. So, mula na sinabi niya yan, hindi ko na po yan nakalimutan. Tama nga naman. Kasi minsan tayo talaga, yung grip natin maluwag. Pero kung si God, di po ba? Kahit lumuwag yung hawak natin, napagod na tayo, pero siya lagi tayong hawak. Lipobitan na commercial to Di po ba? Nakaganyan sila. Di po ba? So, dapat talaga, nung nagrema yun sa akin, di ko na po yan nakalimutan. So, ganun si God mangusap sa atin. Magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng conviction. Kahit na may takot ka, hindi. I'll do it, Lord. I'll obey. Magaganda naman kasi yung mga napapanood natin, napapakinggan natin. Ang gandang pakinggan, ang gandang sundin, ang gandang gawin. It's just that, hindi rin natin alam kung talagang ito ay para sa atin. Na-share nga ni Brother Paz, di po ba? Na mismong prophet ang sa kanya, nakapag-deceive sa kanya kasi meron siyang sariling motive. Di po ba? And malalaman mo lang talaga kung tayo po ay magtatanong talaga sa Panginoon. At i-guide naman tayo ng Holy Spirit. Imposibleng hindi. Di po ba? Imposibleng hindi. So, kailangan po, hindi lamang tayo magtanong ng mga, or mag-search sa mga napapanood natin. Kung hindi, let's press on and let's ask Jesus. Amen? And that is by abiding in Him. Manatili po tayo sa Kanya. Huwag na natin pa siyang papahingahin. God, teka lang Jesus, magtatanong lang ako kay Google. Titingnan ko kung magmamatch. Hindi po ganon. All the time, always, sa Kanya po tayo magtanong, sa Kanya po tayo mag-rely. Wala na pong iba pang perfect na kasagutan kung ito ay hindi nagmumula sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay, so if we really want to bear fruit, if we really want to have the breakthrough, the only source is to abide in Him. Isa lang pong synonyms ang kinuha ko is to keep on manatili sa Kanya. Amen po? And if you search for abide, napakarami pa pong ibig sabihin ng abide. Kaya ito napakalawak. Pag sinabing manatili ka, humawak ka, sumunod ka sa akin, ang dami po. Isa lang yon, manatili ka sa Kanya. Live with Him. Okay? Wag po nating pabisitahin lang or tayo ay bumisita lang sa Kanya. Ayan, magandang gabi, Ate Ana. And my words abide in you. Upang makuha talaga natin ang kasagutan. Imagine mo, words ni God susunod sa atin, mananatili sa atin. Ikaw na.
talo mo pa ang anak ng pinakamayamang prinsipe sa Saudi. Okay? And it will be done for you. Di po ba? Magaganap daw po sa atin. Amen? And that is what we want. Alam ko po, imposible wala ditong walang kagustuhang matanggap sa Panginoon. Di po ba? Lahat tayo may desire. All of us, we want something from God or changes. Or hindi para sa atin, sa anak natin, sa asawa. Wala dito na walang gusto. And one thing din is, you don't have because you didn't ask. Amen? Okay, so let's press in to Him. Ang pangalawa po, sow in spirit. Amen? Let's sow in spirit, mga kapatid. Kung ano daw po yung iyong tinanim, yun yung aanihin mo. Basahin po natin sa sa Galatians chapter 8. Galatians chapter 6 verse, po yon? Magandang gabi, Sis Bebs. Ayan po. Magandang gabi ulit. Nakabalik si si Sis Maritoni. Good evening po. Chang Emily, magandang gabi. Tamang-tama po. Sis Jackie, good afternoon dyan sa Hong Kong. Si Jackie, nasa Hong Kong po, di ba? Tama ba ako? Opo, sister. Ayan, tama. Okay. Ayan, nakakatuwa naman. International talaga tayo. Si Chang, nasa Pangasinan. Nasa Pinas. Ayan, Sis Janice. Good evening po. Nasa Pinas pala. Ayan. Nasa Gapan. Okay, nasa Gapan, Nueva Ecija. Okay. Palang taga-ibang bansa si Chang. Yes, singkit kasi Sis Jackie, good to see you po ngayong gabi dito sa Good evening po. Salamat po at salamat sa safe na travel nyo po nakabalik kayo ng Pilipinas, from Philippines to Hong Kong po. Ayan. Salamat at sinamahan kayo ng Panginoon. So ang topic po natin is process to receive breakthrough. To breakthrough. So ang first point po natin is abide. Abide. Ang ginamit po nating abide na isa sa mga synonyms niya is yung manatili. Keep on. So, Jesus or tayo is not just a visitor. Tayo po ay mananatili. Okay? Hindi lang siya taga-dalaw-dalaw or tayo dadalaw sa kanya or kung kailan lang natin gustong makita. Hindi. So, if we really want that, if we really want to have the breakthrough, let's abide in Him. So, we can and His words will abide on us. Paano po yun? Whatever we wish, whatever we desire, whatever we ask, it will be done for us. Wow! Ice cream, please. Gusto mo yun? Ganon? Ganda, no? Kasi sabi ni God let there be light. And there was light. O, di po ba? And it will be done for you. So, tinanong ko po sila kanina kung sino naka-memorize nito sa John 15:7. So, yung iba nahiyang mag-open ng cam kahit memorize nila. So, dun sa iba naman na hindi pa na-memorize, tinuruan ko po sila ng kanta. Ayan. Sino po naka-memorize na nung kanta? Sinong aawit para sa ating mga kapatid na bagong dating? Si Eileen, good evening. Sinong may lakas ng loob umawit? Ayan na, Sis Mary Grace, awit tayo. Ayan, awit daw. Ayan. O, china-challenge ka, sweetie. Ako. O, ayun na, may kumakanta na. Sino yun? Si Buddy? Nakikinig ako kay Sis Lily. Akala ko Sis Lily yung kakanta. Sino po yung... Sis Mary Grace, sabay tayo. Yung tinuro ni Sweetie Judy. Ay, si Maridel. Ayan na, kumakanta na. Sabay tayo. Ayan, pakinggan natin. Hindi ko makuha yung dito, yung sa may ask whatever you wish and it will be the first. You abide in me and my words are you. That's whatever you wish and it will be done for you. Oh, okay. O, ibang version naman. Thank you. Sige daw po. You abide in me and my words abide in you. Ask whatever you wish and And it will... for you.
Kasi ay, salamat po. Kasi iba-iba tayo ng translation, kaya ganon. Oo. Okay. Ayan. Sige po. Ilan ba yan? Ayan, Chang. Eto na, Chang, ha? Okay. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Ooh, ooh. O, diba? If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Ooh, ooh, amen. Pa-mute yung iba. Hindi Oo namin nga. marinig si Ate Sino? Janet. Pa-mute naman po yung iba. Salamat po. Ayan, kala ko aawit din eh. Kala ko kay Chang yun eh. Pa-mute po. Si Silene, pamute po si Silene. Okay. Pamute po. Ayun, salamat. Ayan. Ayun, salamat. Okay na po. Ay, okay na po, okay na po. Salamat. Sige po, patuloy na po tayo. Ayan. Okay na, Chang. Okay na, Chang. Hindi. Tama na, Chang. Okay na, Chang. Okay. Sige, tuloy na po tayo. Opo. Amen, amen. So, natapos na po yun, ano? So, mamaya uli, practicein natin at the end, okay? Nagustuhan ni Ate Lily, may sarili siyang version eh. Salamat, Sis Maridel. Salamat din, Ate Lily. Sino pa yung isang kumanta? Akala ko, si Brother Paz ang unang kumanta kanina eh. Amen. So, let's abide in Him by, let's press in Jesus, into Jesus. Nagduunahan sa isipan at ang bibig ko, ano po. So, yun po yung first point natin. Press into Jesus by abiding Him. Ayan po. Okay, ang pangalawa is sow in spirit. So, magtanim. Magtanim daw po tayo sa Espiritu. So, Galatians chapter 6, 8 and 9. Pakibasa po. Habang po may naghahanap sa Tagalog. Sige po. Salamat. Galatians Chapter 6, 8 and 9. Datapwat kahimat, kahimat kami, ite? Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Iba ba yung ko? Parang iba. Parang iba. Galatians chapter 6. 6. Yeah. Chapter 6. Parang iba nga. 8 and 9, sorry. Itatakwil tayo dun. Sorry. Ito na. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasarian. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Amen po. Amen. Napakalalim. Napakalalim ng Tagalog. Teka lang, Englishin po natin. Amen. Pero salamat, sis Maridel. Ayan. So, sabi niya po dito, For he sows to his flesh, will of the flesh, reap corruption. But he who sows to the Spirit, will of the Spirit, reap everlasting life. Amen po. So, kung ano nga naman yung pinapakain natin, kung laman yan, edi, yun din ang aanihin natin. Halimbawa, anong laman ng isip mo? Worry. Palagi ka nag-aalala. Anong mangyayari sa'yo? Talagang corruption. Corruption ng isipan. Makukurap ang iyong kapayapaan, mawawala yan, di po ba? So, yung pride, kapag puro, bakit ako? Coming from you? O yun, di ba? Kapag pride, siya na lang, wag na ako. Bakit ako? Pag ganun po tayo, di ba? Pag pride ang naghahari, it will corrupt also our heart. Mawawala yung humbleness natin, yung humility, di po ba?
Laziness. What are we feeding our flesh? Laziness. Ito po yung laziness, itong pinakamahirap na sakit na mahirap tanggalin yata. Ano po? Katapat yata to ng pride, no? Laziness. Kahit na alam nating tama, kapag nakakatamad gawin, pipindutin mo na lang, ay mamaya na lang. Ano po? Andyan na lang, teka lang, mamaya na. Saglit lang naman yan eh. Tapos kung kailan giri-giri na kapag yung alam mo ng, ay, kaya nga sabi nung kasama ko sa trabaho, nagpipill up. Kailan mo ba to kailangan bukas? Kaya nga nagpipill up na ako kasi bukas na eh. Di po ba? That's normal talaga sa atin. Ano po? Kapag mahaba pang oras, hindi talaga ginagawa. Hindi nagpa-practice, wala. Pero kapag ginaumagahan na, linggo na bukas, I need to practice. Di ba? O, ayan. Kaya nga sabi, wag na po, baka maligaw tayo. Amen? So, disobedience. Ano pa? Ano pa po ba ang tinatanim natin sa ating kaluluwa? Kapag ito po ay sa flesh din ng fleshly fruit din ang ating aanihin. Laziness, di katamaran. Baka wala tayong anihin. Kasi nga, tamad. Ano po? And disobedience, ayaw sumunod. Yes po, ma. Opo. Pero wala. Hindi gumagalaw. Ano po? Oh, ayan na. Busy. Mapunta na ako. Opo. Saglit lang, malapit na. Ano po, minsan ganun tayo eh. Okay ang puso natin sumunod, kaya lang, ang ating katawan, it doesn't go along with what we think and what we feel. Ano po, kasi into it tayo dun sa ginagawa natin. Ano po, ganun din tayo kay God. So, ano po ba ang dapat natin gawin? How to sow in spirit? Kailangan crucify natin ang ating flesh. How to do that? Prayer and fasting. Ako po ay kinausap ng Panginoon na mag-pray and fast, pero hindi ko po ginawa. Bad, ne? Sabi ni God sa akin, mag-pray and fasting ka. Sabi niya sa akin, from Wednesday to Friday, nakakain ako, nakalimutan ko. Sabi ko, God, ayoko ng mga sige na, na lang, ganda. Nakapag-compromise ako. Hindi po ba? And I confess and I ask forgiveness, Bakit? Kasi merong gustong pagawa sa akin si God. Tapos hindi ako sumunod. Paano ko magkakalaban? Alam po natin ang kalaban natin is spiritual, di ba? So paano natin kakalabanin ang kalaban natin sa spiritual realms kung tayo mahina? Yes, God gave us all the weapons. But do we have the strength to carry it? Di po ba? Si David nga, binigyan siya ng armor of God. Sabi, ano ba yan? Hindi ko yan kaya. Bato na lang. Di po ba? Bato na lang. Kaya ko pa. Slingshot is enough. Di po ba? Kasi hindi talaga kaya. Ano po? So we know the words. But are we ready to deliver it? Di ba? Alam natin kung saan pwedeng puntahan. Pero kaya ba nating mag-take time, mag-take ng effort to go there, to reach that one person? So, alam niyo po, magagawa lang natin yan by the empowerment of the Holy Spirit. Nabanggit din po yan kanina ni Brother Paz. Di po ba? By the empowerment of the Holy Spirit. Sorry po, ni Sis Ruby. Ni Ma'am Shi Ruby kanina sa kanyang exhortation. So, kailangan natin ng empowerment of the Holy Spirit. We have the Bible, we have all the knowledge, we have the people around us. Kaya hindi po din natin sabihin na wala akong ma-evangelize. Ang dami po. Kahit na paglabas mo pa lang, hindi mo na kailangan lumingon. Andiyan na, ang dami talaga sa harapan natin. Kaya lang tayo ang namimili. At saka depende sa panahon, depende. Ang dami nating mga, sa totoo lang, excuses. Kung tutuusin. So, ano po ang dapat nating gawin to sow in spirit? Paano ba magtanim spiritually? Number 1 na po dyan talaga ang prayer. Wala pong Kristiyanong hindi nananalangin. Kahit nga hindi Kristiyano, nananalangin. Yun nga lang, puro pahingi. Puro pagalingin. Puro hindi mo siya madalas mapakinggan na nagpipray para sa ibang tao. Pero pag Christian ka na, you tend to, pray for other people. Sa ibang mga tao.
Amen. So, kailangan po talaga meron tayong prayer life. Hindi po kailangan napakahaba. Kahit mga, sabi nga ni Sis Karen breath prayer, enough. Ano po? Groaning. May nag-cut sa'yo, nagda-drive ka, kinat ka, God, ingatan niyo po ang nagda-drive na to. Wag na yung, ano ba naman tong taong to? Hindi ba, hindi na ganun. Prayer na. Sabi kanina, kahapon pala, sa trabaho, sabi sa akin, ayan, eto, ganito siya. Meron kasi pong mahilig kasi kami mag-video kasi pag nakikita namin yung mga bata, kumakanta, natututo, di ba? Binibidyo. Yung isa doon, negative ang dating sa kanya. Sabi niya, bakit niya ako binibidyo para pakita na masama ang pakiramdam? Nadave. Kumbaga, wala man lang wala sa hinagap na kumbaga, hindi naisip nung nagbibigay. Kasi binibidyo yung mga bata, di ba? Hindi siya. Pero ang taong negative, ang taong may dinadala, ang dating sa, bakit niya ako binibidyo? Bakit niya, para ipakita na ganito. Di po ba? So, bago ako ma-segue, kalimutan natin yan. Anyway, so, yun po so let's pray. Let's pray all the time. Kahit na maliliit na bagay lang yan, itanong, sabihin, magpa-guide sa Panginoon. Pag nakita mo tong tao na to, bakit ganito to? So, pag-pray mo na kaagad. Huwag mo nang tingnan yung resulta nung kasalanan sa loob niya o yung kakulangan sa loob niya. Pag-pray mo na kaagad. Pag Kristiyano ka, yun talaga agad ang una mong reaksyon. Isang daw yan isang paraan ng panukat na pag-usapan po natin yan sa Morning Devo, yung ating lifestyle, yung ating bunga ng banal na espiritu ko nakikita. Amen, yung level of faith natin. Si Sweetie yata nag-share niya. Okay po? So yung, if we are obedience, nauunawaan man o hindi, nahihirapan man, gagawin natin yon. And that is we are sowing in spirit. Bakit? Nadidevelop yan once you're obeying, namumold na shape tayo spiritually, denying our flesh. Di po ba? Kahit ayaw ng flesh mo, you stand up. Spiritually. Kailangan yung espiritu mo, yung desire ng spirit ang manalo, hindi tayo. Amen? And always be humble, of course. Kapag may sinabi sa'yo, manahimik ka muna, manalangin ka. God, humble my heart. I don't want to feel like this. Hindi ito dapat, hindi ka malulugod sa nararamdaman ko, naiisip ko. So, tame my tongue. Na wag ako mag-burst out, pakalmahin mo ako. Di po ba? So, let's be humble. Sila ang una, sila ang bida. Alam niyo po, wag niyong isipin na tayo ang bida. Pag ibang tao ang bida, ibang tao, nandito tayo para sa kanila. And that's the command of Jesus that we receive, di po ba? And yun ang gusto natin, out of gratitude. God, I'm serving you out of gratitude. Well then, love your neighbor. Di po ba? Do not covet. Okay. Bakit sa kanya yun hinanais mo? Di po ba? And that is one way din po. Pagmamahal. Love is not emotion. Love is not what we feel like or I want or I can. Mamahalin po natin nasa 1 Corinthians chapter 13 po. Nandun lahat ng kung paano tayo magmahal. Patient. Ayan. Selfless. Andyan na po lahat yan. So, kung gusto nating magmahal, close your eyes. Spiritually po kasi baka madapa ka tayo habang naglalakad. Okay? Spiritually speaking, close our eyes. Saan? Sa panlabas? Takpan ang ating mga tenga. Saan po? Sa mga sinasabi niya na dinidescribe lang naman niya kung anong laman ng puso niya, kung paano siya mag-isip, dinidescribe lang niya. Di po ba? So, alam mo na, madidiscern mo na ngayon na, may problema to. Nag-away ito siguro. Siguro napagalitan to ng boss niya. So, wag mong tingnan yung kung anong sinasabi sa'yo. Kunin mo yung hint na masama, bad mood ngayon si leader. Alam niyo po, isang bagay na nakakatuwa. Minsan si asawa ni Ate Lily, hindi, halika na, magano tayo.
Alam niyo po, ang sagot sa kanya ni Sis Cathy, joke na mas ano pa, 'di ba? So, na-overcome niya by happy answer. So, imbis na napangiti lang siya tuloy, 'di ba? Gusto niya na kasi umuwi, tapos na yung church, gusto niya na umuwi, 'di ba? Pero sabi, hindi ka nga, nag-enjoy pa kami dito eh. Yung ganong sagot, 'di ba? So, you don't need to, parang yung level niya, yung naiinip level, bakit? Mamaya na. Wala nang ganun. Yung bang dinaan niya sa biro na masaya. Alam niyo, masisiskat, di ba? Masayahin. So, yun. So, natawa tuloy siya. Napangiti. Hindi po ba? So, wag na po nating sabayan yung galit. Ano po? Amen po. And at the same time, sabi po sa Luke chapter 10 verse 19, di ba? We already received the authority over all demons para to trample them, apakan natin. So kung nakikita mo ganyan ang sitwasyon ng tao sa harapan mo, sino ang dapat mong apakan? Huwag yung tao, yung demon behind. Trample that enemy na umaalipin sa taong yan. Imbis na magalit tayo sa tao, magkikare tayo. Palayain mo ang taong ito. Adik sa YouTube. Adik sa TikTok. Doon ka magalit sa nagpapa-addict sa kanya para mawala yung desire niya. Malay mo parang, ano ba to? Walang kwenta? Biglang binitawan, Wow, effective. Di po ba? So, wag yung tao. Talagang spiritual tayo ang laban natin. So, we really need a discernment, mga kapatid. Amen? Luke chapter 10 verse 19. We already received the authority to trample the enemy. Binigyan niya po tayo ng Kenry, ng authority. So, we have the authority to trample the head of the enemy. Nakalimutan mo na naman, taning, ang size ng paa ko. Hindi mo alam, covered niya lahat yan sa laki ng paa ko. Covered yung mukha mo nito. Ano po? So, paalalahanan natin na ating mga sarili palagi. Sabi nga ni Brother Paz, sa kanyang katanungan kanina, ano ang dapat nating iniisip? Think of what is good. Think of what is novel. Think of what is right. Ano pa? Ang dami po. 7 yan. Ano po? Para to receive the breakthrough. That's one breakthrough that we can have. One way to receive the breakthrough. Ano po? So, kailangan po nating mag-fasting and prayer. Ipapas natin. Hindi lang po yun na, hindi ako kakain. Yun lang yung alam kong fasting. Hindi po. Kung hindi yung sa cellphone, yung magagalit, yung hindi ka sasagot ka agad, holding your breath. Di po ba? Hold your temper. Kasi normal sa atin, sasagot ka kaagad. How are we going to reply? Di po ba? Respond. So, isa po yung paraan ng pagpa-fasting. Kapag kilala natin kung sino tayo at mga attitude character natin. So, we can fast in that way also. Ano po? Hindi fast eating. Okay? O kaya naman, magpipray ka, God, parang sacrificial, God, tutuusin, dapat kumakain kami ngayon kasama ng pamilya ko Kaya lang, for you, I sacrifice. So, give me my breakthrough. Ano yun, ang bargain? Are we negotiating our breakthrough to God? And paawa effect kay God. Ano po? No, I'll do it for you. Hindi ganun. Ginagawa ko to para sa you, Lord. Actually, it will benefit us. Di po ba? Sabi ni God, anak, ako ang nagturo niyan sa'yo. Gawin mo. Di po ba? Para ma-purify yung flesh natin. Ano po? At maibigay niya. Maging, hindi naman karapat dapat, worthy ng pagtanggap. Pero matatanggap po natin. Amen? So, we really need to fast. Naalala niyo po yung sitwasyon na yung mga disciple, hindi nila magawang mapalayas yung demon. Sabi ni Jesus, ay, faithless generation. Hanggang kailan ko kayo sasamahan? Hanggang kailan ko kayo tuturuan? Ano po? Alam niyo po, basahin natin yung Isaiah 20. Tama ba yung binasa ko dito? Sinulat ko dito. Tingnan ko lang po kung tama yun. Isaiah 20:39 ba to? Sige po, tingnan natin sa Isaiah 20. Isaiah 20. Ayan, sa dulo po yun
ay hindi. Mali po. Okay, mamaya lalabas yun. Saan ko kaya sinulat? Anyway, so eto na po tayo sa pangatlong ano. Sa pangatlong ay Jeremiah yun eh. Anyway. Dito na lang po tayo sa ano, sa pangatlong point. We should, ano po, ang pangatlo. Una, let's press into Jesus. Siyempre, siya talaga dapat ang una. No Google. Okay? Pwede naman po. Wala namang masama. Pero talagang, sabi niya, first, una, kay God. And then, you can ask, you can Google it. Pwede ka na rin magtanong sa iba. But first, si Jesus ang unahin natin. And then, pangalawa, let's sow in Spirit. Magtanim po tayo sa Espiritu. Paano po natin magagawa yan? Prayer and fasting. Ano po? Sa ating pagpapasting na hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa ating mga crucifying our flesh. Ano po? Every time it rises up, cut it out. Amen? That is fasting na pwede nating magawa. Lalong-lalo na po sa social media. Amen? So yung pangatlo, hear clearly. Clearly po, hear. Hindi po listening. Alam niyo po ang aking anak, kapag naka-cellphone, laging sagot niya sa akin, Isabella, ha? Narinig naman niya ako, pero not clearly. Bakit? Kasi out of focus, nasa ginagawa niya. Kung ano man ang ginagawa niya, nanonood, nagsusulat, nagsiselfone, basta hindi po nakafocus, she can't hear me clearly. Ano po? So, tayo din ganun din sa ating Panginoon. Gawin po natin yon, listening, pero we're not hearing. Okay? Lagi na po natin itong napapakinggan, ilang ulit na nating narinig, pero hindi ginagawa. Kasi, we listened, but we didn't hear it clearly. Ayan po. Ayan, eto pala yon. Sa Jeremiah, chapter 5:21. Sige nga po, pakibasa sa Tagalog. Tingnan nga natin, Jeremiah chapter 5 verse 21 po. Tingnan natin kung gaano katindi si Jeremiah magsalita. Jeremiah chapter 5 verse 21. Ayan. Sige po, Chang, with feelings. 5:31. Jeremiah chapter 5 verse verse 21. 21 po. Yes po. Salamat. Sa NBB, ang sabi po narito, makinig kayo, mga hangal. Ouch. May mga mata kayo. Ngunit hindi naman makakita. May mga tainga. Ngunit hindi naman makarinig. Wow. Meron po bang mga hangal dito? Wala po, di ba? Lahat po tayo under process. Amen? Process to breakthrough. Hindi po ito para sa atin. Para po ito sa mga sinabihan ni, di ba hinayo si Jeremiah sa mga Israel? Nasaan na pa yan? Anyway, di po ba pinagsalita niya siya sa mga taga-Juda at sinabi niya na, hear this now, O foolish people. Bakit po? Kasi akala nila yung mga ginagawa nila tama. They're doing it daily. They're practicing, they're singing, they're worshiping. Ginagawa po nila ito. Ano po? Ayan, pag binasa niyo po ito, okay naman yung mga ginagawa nila. Nagpa-practice din po sila. Yun nga lang, may kulang. So, ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Hear this now, O foolish people. Maaring sa atin po ngayon, meron tayong mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak na pinagpapayuhan natin, o kaya naman vice versa tayong pinapayuhan. Bakit? Akala natin tama naman yung ginagawa natin, bakit niya ako kinokorek? Okay lang po yan. If there's something that other people is seeing in us, magpa-correct po tayo kasi akala natin,
Tayo lang kasi hindi nakakaalam, nakakarinig, nakakita. Hindi natin nare-realize how we speak, yung diction natin, kung ano yung mga choices of words na ginagamit natin that hurts them o kaya naman, di po ba, iba ang dating sa tao. So kapag pinagsabihan tayo, let's take that as an advice because God loves us. Hindi niya tayo hayaang manatiling ganyan. Di po ba? And we don't want to be foolish in the eyes of God. Kapag merong nagsabi sa atin, dahil merong nakita. Ano po? So, wag na tayong wag na tayong makipagmatigasan. Ay, ganun ba ako? Ganun ko ba na ipapahayag? Ganun ko ba na ipapakita sa gesture ko? Sobra ba? Ganun ba? Yung excited lang naman ako I just cared for her lang naman Kaya ko yung sinabi. Pero kung hindi natin na-relay sa tama, so let's change for the better. And to please God. Di po ba? Hindi lang yun. Makikita ng taong nagpapayo sa atin, yung humbleness natin, pati siya madadala natin kay God. And yun naman talaga ang purpose natin. Pero kapag tayo pinagsabihan, who you? Hindi mo lang alam kung ano mga pinagagawa ko. Ganto ako, ganyan ako. But God knows. So we don't need, pa sa ibang tao. Hindi natin kailangan mag-clear ng name sa ibang tao. Kung ano lang sinabi sa atin, yun lang. Let's take it as advice. Katulad nito, God loves Judah. So, kailangan niya talaga magpadala ng prophet. Para mag-repent. Kasi ayaw niya talagang ma-perish. Di po ba? Kung tutusin, si Jeremiah, ayaw niya. Bayaan mo na sila. Pabayaan mo na silang parusahan at magunaw. Di po ba? Pero si God, hindi. No, let's give them a chance to repent. So let's rebuke them. Say this to them. Okay? Hear this now, O foolish people, without understanding, who have eyes and see not, and who have ears and hear not. Di po ba? Meron naman pandinig, hindi lang pinakikinggan. Meron naman mga mata, hindi lang naman tinitingnan. So it's up to us talaga po. And everything is an open book laid out sa atin po. Sabi nga my sheep hear my voice. So baka naman iba kasi yung naririnig natin. Amen po? Huwag natin hayaan na i-rebuke pa tayo ni God ng katulad ng ginawa niya sa Biblia. Kasi masakit po pag si God ang nag-rebuke. Hayaan po natin na kapag ginagamit pa ni God yung ibang tao, sitwasyon sa paligid natin, no matter what, kung ano man po yung level nito, sumunod na po tayo. Huwag na tayo makipagmatigasan. God is speaking to us because God wants to give us the breakthrough. Sabi po sa Romans 10:17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Grabe po 2 beses niya sinabing hearing. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kailangan talagang pinakinggan mo at pakinggan mo talaga deep inside, inner. Hindi lang sa narinig, kailangan pinakinggan din hanggang dito. Hindi lang narinig, kailangan pinakinggan talaga hanggang espiritu. Hearing by the word of God. Hindi yung mere meaning nito. Yung talagang pinaka-meaning niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po. Sabi nga ni Brother Paz, pasensyahan nyo na kami mga lalaki, pagtiyagaan nyo kami. Kaya lang, kayo lang talaga mga babaeng mahirap talagang unawain Nagsasalita na iba ang ibig sabihin ng sinasabi. Sige, pwede kang pumunta sa bahay ng kaibigan mo. Pero sa loob mo, ayaw mo, yung bang, di ba? Sana makuha niyang ibig kong sabihin. Parang ganon. So tayo, sana maunawaan natin ang ibig sabihin ng Panginoon. And we can only do that by the Holy Spirit. By the empowerment of God. Na ito po ay ating matatamo lamang kapag tayo ay nag-spend time sa Kanya through prayer, fasting, and really pressing on towards Jesus. Wala na pong iba. Alam niyo po, wala na magic, walang formula, simple lang po ang pagiging Kristiyano. Yung application lang talaga ang complicated.
lalo na, kinukomplicate natin. Bakit? Kasi may mga tao sa paligid natin na nai-involve. May sitwasyon na talagang si Taning ginugulo tayo. Pero alam niyo po, kapag na-master natin yan, na-perfect natin yan, wala na po siyang pwedeng gamitin para tayo ay maibagsak niya. Tandaan po natin, ano po, yung ating verse ngayon, memory verse natin ngayon, John 15:7. Ayan, sino po ang aawit sa atin? If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it will be done for you. Ooh. Ooh, amen? May memory verse na po tayo ngayon. Ano po? At ulit-ulitin natin yan. I have to abide. I have to remain in Him. So, God's word the power of His word will take effect in my life. Di po ba? Nainis nga ako noong nakaraan eh. Kasi may pinag-pray akong bata. Sabi ko, ano ba yan, Jeanette? Ba't hindi nag-effect agad? Tapos pinakita sa akin kaagad ni God. Sabi ko, oh my God, I really need to, talaga, magbabad pa sa presensya ng Panginoon. Tapos hindi ko pa sinunod, pinagpa-fasting ako, hindi ko sinunod. Takot magutom ang peg. Hindi po ba? Patawad talaga sa Panginoon. Amen po. So, it happened to me. I failed my test. Pero the second time, praise God, sa aking repentance, nakita ko po talaga kung paano. Naku, kung nakita niyo yung bata, grabe, parang sinasaniban. Talagang grabe, nag-stretch talaga siya, parang naging arko yung katawan niya. And then I prayed, hinimas ko yung kanyang tiyan. Alam niyo po, parang nagdahilan. Parang nagdahilan lang talaga. And then we start singing. Tama-tama, naka-play yung TV. Although it's in Portuguese, pero ang kinakanta niya, yung, if you're happy and you know, you clap your hands. Ganon. Tapos napatingin siya. Pero sa Portuguese, kasi siya yung Christian song. Ano na nga yun? If you are disciple of Jesus, Jesus se bate fama. Ganon. Parang, if you believe in Jesus or if you know Jesus, parang ganon. Clap your hands. Christian song siya. Na Portuguese. So, alam mo, parang after ng prayer, napatingin siya sa TV. Tapos nanonood na lang siya. Nakakatuwa po, di ba? So, sabi ko nga, God, salamat sa experience. Salamat at the first time I prayed, I failed and I rebuked myself and I repented and then I prayed again. Nakakatuwa kapag tayo ay pinapakinggan ng Panginoon. Kaya sabi nga na talaga manatili tayo sa Kanya, not because we are perfect, not because ginagawa natin fully obedience, hindi po ganon. But fully surrender to the Lord. Amen. God, sorry. God, Pero nainis talaga ako nung una. Kasi nakakaawa pag nakakita ka ng ganon, di ba? And I rebuke it. I prayed and I rebuke it. And nakita yun ng leader ko. Siya mismo, sinabi niya, grabe, eventually, parang walang nangyari, sabi niya gano'n. And then, shared niya sa meeting namin. Kaya lang, nakat nung isa Hindi niya nasabi na ipag-pray ko, gano'n, di ba? Nakat nung isa na may sinabi siya na, ay, ganyan. Okay, meron kasi siyang experience na 5 years old pa lang siya, nagkaroon na siya ng migraine, matinding migraine. So, ang ginagawa niya, pinupukpok daw niya ang ulo niya sa sobrang sakit. Inuuntog pala niya ang ulo niya. So, na-segue. Pero, hindi na mahalaga. Ang importante, nakita, may naka-witness, at naitaas ang pangalan ng Diyos. Amen po? So, we don't need to please all of them. One is enough. Na may magbigay ng papuri sa Panginoon. And time will come, they will remember it. Even though they deny it now, someday, God will prove it to them that it's God. Amen? So, maraming salamat mga kapatid. If we really want na yung mga panalangin natin, hindi lang para sa atin, para sa ibang tao, ay maibigay sa atin. The breakthrough, oh God. 2 dekada na, Panginoon. God, yung pinagpapanalangin namin, yung sakit, yung ganito, ganyan.
ibibigay po ng Panginoon yan. Let's just remain in Him and He will remain in us. Sa ibang translation pala yan, ano po. Ito pong ginamit ko is iba rin. So, let's abide in Him and His Word will abide in us. Grabe, anong power yun, kapatid? Ano po? Grabing kapangyarihan yun kapag yung kanyang salita ay sumunod sa atin. Amen? And it will be done. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po ang aming mga puso ngayon. Tunay nga pong mahal mo kami at ayaw mo kaming maligaw. Ayaw mo kami, Panginoon, na maagaw ng kaaway, madaya ng kaaway. At gusto mong ibigay sa amin lahat. You prepared that. You prepared all of them for us, O God. Hindi nga lang namin ma-enjoy, hindi lamang namin makuha. Dahil kami po ay naliligaw, nadadaya namin nakikita, naririnig. God, help us, O Lord. Help us, O Lord. Na tunay nga kami ay maging obedient sa inyo. Ikaw, sa iyo kami una magtanong. Hindi kami magtatanong agad sa iba. Una sa iyo, and then you can use other people, you can use the situation, you can use my leader, my pastor, oh God, to talk to me, to guide me, oh God. Pero una sa iyo, Panginoon, you will lead us, oh God, kung sino ang gagamitin mo, kung ano ang gagamitin mo. Sabi nga, now, I hear the Spirit. After na niya magtanong sa Panginoon, sinabi ni Pablo, ni Pedro, now, si Pablo nga, sabi ni Pablo, sige, ihayo mo si Mark, sumama, isama mo si Mark. And that is by the leading of the Holy Spirit. God, tulungan niyo po kami na hindi lamang namin ito mahirinig, O God, but hear in your words, O God. Salita mo mismo na nangungusap sa amin, Panginoon, upang hindi kami maligaw. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag matakot mag-fasting because there's no perfect time for fasting. And breakthrough, it doesn't happen overnight. We really need the process, oh God. And these things that we're passing right now, these situations, these problems, oh God, you are preparing us, oh God, for the great breakthrough, oh God, that's about to pop up, to burst out, oh God. Hinahanda mo lang kami, Panginoon. O, banal na Espiritu. Wala sa salita, wala sa panahon, walang kahit na ano pa man. You will give it to us, O God, as long as we abide in you. Manatili kami anumang sitwasyon ito, Panginoon. O, Holy Spirit, kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, sa aking buhay, Panginoon, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, Panginoon, in our workplace, oh God, in our situation, in our sickness, oh God, in our mga pinag-aalalang mga bagay, Panginoon, sa eskwela ng aking anak, ng aming mga anak, Panginoon, sa kanilang mga nakakahalubilong kaibigan, Panginoon, we sometimes worry who their friends are, oh God, kung saan sila madadala, kung anong impluensya, Panginoon, sa church, oh God, sa mga kapatiran, oh God, sa aming kamag-anak, Panginoon. There's a lot of things, oh God, that we can worry and think about of. Pero kayo lang, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, namin matatagpuan ang kapayapaan, tamang desisyon, Panginoon, kung ano ang dapat naming gawin. Sino ang dapat naming pakinggan? Sino ang dapat naming lapitan? It's you alone, oh God, that will guide us, O God, daily, O God, daily in every situation, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na aking mga kapatid, Panginoon, nakasama ko ngayon, na wala man dito, Panginoon, na nasa online man, Panginoon, or later on, manunood uli, Panginoon. God, kayo po ang mangusap, banal na Espiritu, work in every one of us, O God. Kayo po, Panginoon, ang mag-reveal sa amin, mag-convict sa amin, magbigay sa amin ng conviction, ng courage, the obedient heart, O God. Upang tunay nga po, Panginoon, kami ay makasunod sa inyo at anuman ang aming hingin, ang inyong salita ay susunod sa amin. And it will be done for us, O God. You are true to your promise. Hindi ka sinungaling. Kapag sinabi mo, gagawin mo. At sabi mo nga po, kung nasaan kami, you will eat the fruit of its land.
kung saan mo kami pinadala, saan mo kami hinayo, we will eat the fruit of its land. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami na magtanim, tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming paghayo, Panginoon, nakalimutan namin, O God, ang aming mga sarili. Selfless, the old self has gone and the new has come, and it's very obedient, O God, because our new us, the inner man, O God, has changed. Binago mo na kami, Panginoon, at ito na ang masusunod, being obedient sa iyo, and being, O God, using, O God, the Holy Spirit is relaxing, relying to you, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, nangungusap ka sa kanila, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na tunay nga po na ito ay maging conviction namin na kapag memorize kami ngayon ng isang verse, O God, at panghahawakan namin ito, Panginoon, so that our prayers, the desires of our heart will come to pass according to your will, according to your perfect timing. Maraming salamat po sa amin pong pagtanggap, maisa sa buhay at may papakita namin ito, and it's all for your glory. All the people will give back all the glory to you, O Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Type po natin dyan, breakthrough is coming. Hallelujah. Hindi mo man yan ma-type, sabihin natin sa ating sarili, my breakthrough is about to come. Amen. Pangniwalaan po natin ito. Hindi po natin binubola ang ating sarili. It's just that we're activating our faith. Amen. And it's based on the Word of God. So wala po itong ayan, kaninang umaga inaalala ko yung salita, coach. Walang coaching, walang mentoring, hindi po ganon. Kung hindi, nakasulat sa Biblia, it developed our faith, it activated our faith strongly, kaya nagawa nating maniwala. Amen, amen, hallelujah. Purihin ng Diyos, to God be all the glory po. Sa Kanya lang po ang lahat ng kapurihan. Ayan, Sis Maritoni, whatever it is, the desire of your heart, whatever it is that you're suffering for a very long time, God wants to give you the desire of your heart. God wants to give the answer to you. Receive it by faith. Panghawakan niyo po ito. God is very much willing to give the answer to us. Let's just prepare and pass through the process. Trust the process of God. Amen. Hallelujah. Ale, sito si Ate Teng. Magandang gabi, Ate Teng. Hindi ka naman. Magandang gabi po. Good to see you. Hindi ka naman nagkamali ng pindot. Good evening. Ayan, tamang-tama po. Tapos na ang aming exhorting and prayer. Pero wag ka po mag-alala. Sabi nga ni Mimi Rose, makakakain pa rin ang iyong spiritual dahil sa mga sharing. Amen? Ayan, nagbukas na sa Ate Lily. Nagsalita na rin si Brother Paz. Sige po, tuloy nyo na yan. At Sige po, sister, si Brother Paz pang mag-ano. Ay. Brother Paz, sige po. amen, amen. Hallelujah. Tingnan natin yung time. Baka gusto nyo paunahin si Pastora Jolly. na kasi bukas Sa DTJ, sa Dream Team Jesus. Amen. mga balita ko kay Sister Mary. Sister Mary. Hindi po, Good evening po, Nanay Teng. Gusto na po kayo natulog. Nagising. Yun po. Salamat sa Panginoon sa kanya pong salita ngayong gabi ito. I-remind niya tayo kung sabi nga, kung tayo mananatili sa Kanya at kung Kanya tayo mananatili sa atin, ano man yung hiling po natin ay ipagkakalog ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Yes, O Lord. Nandun talaga yung faith talaga, yung pananampalataya natin doon susubukin. Yung paglapit natin sa Kanya. At saka syempre, hindi lang yung nilalapit natin, yung pansarili lang natin na gusto, kundi rin yung nagiging instrumento din tayo sa pangangailangan ng iba. Yun po naman ang pinakamainam din na kapag humihingi ka kay Lord,
hindi lang yung sa family mo, personal mo, no po, yung kakasangkapanin ka ng Panginoon na instrumento para sa iba, idalangin mo yung pangangailangan ng iba. No po, ma-share ko lang po sa inyo, no po, ang kabutihan ng Lord, kasi po kasi kaibigan ko nag-undergo siya ng operasyon nagkaroon po siya ng Sabdo, no po. Tapos po, nung last Friday, nag-undergo po siya ng operasyon. Before po siya na-opera, sabi ko sa kanya, hindi ko man siya ma-meet ng personal o mapuntaan ng hospital. Ang ginawa ko po, nag-video call na lang po kami, nag-pray kami. And then, yun nga po, sabi ng doktor, hindi siya kaagad ma-opera kasi tumaas po yung potassium niya. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman po nagtagal at nag-take po siya ng gamot at naging okay na po yung potassium niya. Kaya, nung Friday po ng morning, na-operaan na po siya, ano po, purihin ng Panginoon. Na kung saan, nung Sabado nga po, pupuntahan ko sana ng hospital para may pag-pray ulit bilang pasasalamat sa Panginoon dahil na nakaraw siya sa kanyang operasyon. Kaso lang hindi po kami natuloy. Ang ginawa ko na lang po, nag-video call na lang po ulit ako para pasalamatan ng Panginoon. Kaso lang po dahil nawala na po yung visa ng anesthesia, kaya dumadaing na po siya sa sakit na po. Siyempre, pag natapos po kasi ng opera or mga nandun pa rin yung doon pa lang talaga nila mararanasan yung pain. Tapos sabi niya po, parang gusto kong mag-take lagi ng gamot kasi nga sobrang masakit, sabi niya po gano'n. Siyempre, bawal naman po yun, dapat sundin niya pa rin yung oras kung kailan siya mag-take ng gamot. Tapos po nung nag-pray po kami, yun nga sabi ko po sa kanya na ilapit natin kay Lord yung nararamdaman mo, na papawiin ni Lord yung sakit, Ngayon, pong nag-pray kami, sabi ko mag-pray tayo na nagkakaisa yung puso natin, spirit natin sa Panginoon, nang may pananampalataya tayo kay Lord na kahit na malayo ka man, yung connection pa rin natin through prayer, ang Banal na Espiritu ang kilos sa'yo. Ngayon po, habang nag-pray kami, yun nga po, itinapat daw niya po yung phone sa mismong sugat, kung saan po siya na-opera. Tapos, ito po, sharing na lang niya po sa akin to, na-share na lang po niya sa akin. Tapos po, sabi niya, Pastor, habang nagpipray tayo, itinapat ko po yung phone sa sugat kung saan po ako na-operaan. Habang po nagpipray tayo, salamat sa Panginoon, parang namamanhid yung sugat, sabi niya pong ganon, Kaya, puri ng Lord na kung saan, talagang ang kapangyarihan ng Lord ay dadaloy, kahit na man yung way na gagamitin ng Panginoon through prayer talaga, Tapos, naramdaman ko sa sarili ko, sabi niya, namamanhid, unti-unting nawawala yung sakit, sabi niya, ay, glory to God, sabi ko pong ganun sa kanya, napakabuti ng Panginoon kasi, yun nga, kahit na long distance, pero talagang yung prayer natin walang distance, Yan patugunan ng Panginoon. Kaya yun, ngayon po, sa biyaya ng Lord, unti-unti na pong nagigilom yung sugat niya at hindi na po ganun kasakit yung nararamdaman niya. Kanina po, nagkaroon po kami ng Bible study sa kanila, Kaya, puri ng Lord, tunay nga sa ating pong pagdulog sa Kanya, sa pananalangin, kalakip ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, totoo nga po, kung mananatili tayo talaga sa Kanya, ang Panginoon ang patuloy na gagawa sa buhay natin. Kaya ngayong oras na to, wala po akong ibang pinagmamalaki, kundi yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay po ng mga taong minimisyon ko, Kaya mas lalo po akong na-encourage na sumunod sa Panginoon kasi nakikita ko yung mismo, nawi-witness ko mismo yung kapangyarihan ng Panginoon. At lagi mong nakikita yung sarili mo, talagang instrumento ka lang ng Panginoon. Dahil lang sa biyaya ng Panginoon, dahil lang sa grasya ng Panginoon, Tapos syempre kapag nakita mo yung pangilos ng Panginoon sa tao, mas lalo kang
nagagalak yung puso mo na lalong paglingkuran ng ating Diyos na buhay, totoo at makapangyarihan sa lahat. Kaya purihin ang Panginoon na po na kung saan mayroon tayong mga testimony kasi na-testing natin ang kapangyarihan ng Lord na buhay siya. Na po kaya lalo tayong nasasabik na magtiwala at maniwala talaga sa Kanya. Hindi mo man nakikita, pero dahil pinaniniwalaan mo ang banal na Espiritu na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo ay laging kasama natin. Sabi nga, nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay, ang banal na Espiritu ay patuloy na nananahan na sa atin. Kaya purihin ang Lord. Sa oras na to, wala tayong ibang talagang ipinagmamalaki, karapat dapat na ipagmalaki, kundi ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran na tumutugon sa bawat panalangin natin. To God be the glory po. Salamat po at magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po. Talaga kahit na nangyari po yun din noon nung kausap ko si Papa. Parang kahit alam kong kamamatay lang niya na nung nakausap ko siya, nung sinabi ko sa kanya nakapagpasalamat ako at nakahingi ng sorry, parang na din yung pakiramdam ko. Kahit napatay na siya, talagang by faith lang talaga pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung kagalingan niya, grabe po imagine niyo po habang nagpipray kayo, nilagay lang niya. Ang naglagay po sa kanya ng instruction na yun, na gawin niya yun, ay ang Holy Spirit. Talagang inilid ka po. Naalala po natin yun, di ba, na minsan din si Ma'am Joy, habang nagpipray po tayo noon sa umaga, tapos sabi ko sa kanya, yung leading lang ng Holy Spirit, biglang pumasok sa isip ko, tagilid ka, pumunta ka, gumilid ka sa part na kung nasaan yung masakit. Alam niyo po, talagang napakabuti ng Lord, yung bato niya, gumalaw. So, hindi na niya kailangang operahan. Laser lang, okay na. Ang galing, hindi man total healing, pero at least may ginawa para mas maging madali ang pangyayari. Ang galing talaga ng Panginoon po, So, magtiwala lang po talaga tayo. Manatili lang tayo sa Kanya at ang panalangin natin ay Kanyang tutugunin. Pero lahat po yan ay may proseso, hindi porke hindi pa binibigay, ay give up na tayo, o kaya naman, ay kaya ang pagkakamali ko, o kaya wala pong mga ganun. Basta tanong lang natin kay God kung ano pa yung dapat natin gawin, and in His perfect timing po talaga ibibigay niya yung kasagutan. Amen po. Maraming salamat, Pastora Jolie. At sa kabila ng iyong kabisihan, nakasama ka rin namin po ngayon. At diba, maaga yung gigising bukas. Ayan. Pero, ayan po, kasama namin kayo. Maraming salamat po for always inviting the Holy Spirit, empowering us. Umpisa pa lang through prayer. Talagang ang pagkilos ng Panginoon ay nararamdaman ng bawat isa. Ayan po, maraming salamat. Naway magkaroon ka ng mapayapang pagtulog para pagising mo bukas, fresh, refresh, new conviction, renewed spirit. Amen po. Maraming salamat, Pastora Jolie. Ayan. Eto na po ang kasunod. Si Mr. Red. Wala na pong ibang Mr. Ikaw na po. Ama. Spiritual breakthrough. Alam niyo po dito sa verse na ito, sa John 15:7, andito po talagang isang explain sa atin na andito yung andito yung Holy Spirit, andito yung God the Father, andito ang God the Son, At itong John 15:7, ito yung madalas nating ma-misinterpret na verse na para bang ito yung formula para magkaroon tayo ng fulfillment ng ating mga wishes. Kasi may sinabi kasi dito ask whatever you wish and it will be done for you. So ito yung pero dito po
mas malalim po ang inaalok ng ating Panginoon. Sapagkat dito, ibinibigay niya ang napakagandang gabay para magkaroon ng pagbabago at magkakaroon ng spiritual breakthrough na nakaugat sa pagkakaroon ng mas malapit na pakikipagrelasyon natin sa Ama, no? Hindi ito pangako na matatanggap natin ang lahat ng ating mga nais. Pero ito po isang pangako na matatanggap natin ang lahat na ninais ng Diyos para sa atin. No? Makikita po natin ang difference. Kasi dito whatever you wish, it will be done for you. Kasi iniisip natin agad, no? Kung hihilingin ko pala kotse, magkakaroon ako ng kotse. Para bang nagiging wish, siya, hindi po ganun, no? Ang sinasabi rito, no? Ito po isang pangako na makakatanggap tayo sa lahat ng ninanais ng Diyos para sa atin. Merong dalawang condition kasi dito, no? Ang unang condition, sabi niya, remain in me. So ito yung state of abiding na sinabi ni Sister Janet kanina, no? Nagsimula siya sa ganong condition If you remain in me, kung mananatili ka sa akin. So dito, talagang meron siyang ipinaliwanag agad sa atin. Kapag ikaw ay mananatili sa akin, if we abide in Him, no? So, dito po, ang ibig po sabihin dito, no? Ito yung mga sinabi pa ng Panginoon nung mga early verses dito sa verse 1, verse 2, no? Na ang puno at ang sanga, no? Ang sanga kasi hindi lamang yan bumibisita sa puno. Hindi yan parang plug ng kuryente na ipa-plug mo para magkaroon ng hangin, bubunutin mo ngayon, wala ulit ang hangin. Hindi po kasi ganon, no? Hindi ganon ang dito. Ang sinasabi ng ating Panginoon, manatili tayo. Ang manatili, ibig sabihin, kung electric fan ka man, patuloy kang nagbibigay ng hangin kasi naka-plug ka. Remain in me, sabi niya. Manatili ka sa akin. So, ibig sabihin, manatili kang bumubuga ng hangin. Hindi ka bumibisita lamang, no? Permanently fixed to it. Talagang naka-fix ka doon. Hindi ka pwedeng tatanggal-tanggalin, no? Kung naka-fix kasi tayo sa Diyos, naka-fix tayo sa puno bilang sanga, lahat kung halimbawa, ang ating buhay ay tubig, bawat litro na kinakailangan natin upang mabuo ang ating buhay, doon natin kukunin sa puno na yun. Every ounce of the water, every ounce of the life na kakailanganin natin, makukuha natin doon, no? At bawat vitamins, bawat nourishment, doon natin kukunin sa kasi naka-fix tayo, naka-connect tayo sa kanya no? So, at yun ang sinasabi na dahil nga naka-connect tayo sa kanya, ang mananatili, dumadaloy sa atin. May dumadaloy sa atin, yung vitamins, kumbaga, yung tubig, lahat ng kailangan ng isang sanga, doon manggagaling sa puno. Kaya naka-fix tayo. At ang sinasabing to remain, para magkapanatili tayo sa ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, ang ating spiritual na mga buhay ay hindi lamang sa linggo lang natin ikakabit, tapos tatanggalin natin from Monday to Friday. Tapos, sa Saturday, may prayer meeting, ikakabit natin ulit. Hindi po parang ganon. Ang remain in me na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo rito, isang aktibidad na patuloy tayong umaasa sa Kanya. Wala tayong ibang inaasahan. Halimbawa, ganito, no? Sabado, dahil may prayer meeting, dito ako kukuha ng tubig. No? Lunes hanggang Biyernes, dito ako sa kabila kukuha ng tubig. Hindi pwedeng ganun. Iisa lang talagang pinagkukunan mo. Patuloy kang umaasa sa source, which is God. No? Hindi occasional lang. Kaya, imposible na magkakaroon tayo ng spiritual breakthrough kapag patuloy nating tinatanggal ang ating sarili. No? Why? Sapagkat, kung mag-connect tayo, mag-disconnect tayo, mag-connect tayo, mag-disconnect tayo, kahit ikaw subukan mo mag-download ng video na mag-offline, online ka, kung matatapos mo ba yung download mo. Di ba? Kailangan lagi kang nakaano. Kung gusto mo ng spiritual breakthrough, kailangan mo manatili. No? To remain in Jesus, ibig sabihin, ang spiritual life natin, hindi lang occasional, tuloy-tuloy. No? Abiding means consciously orienting our thoughts.
ating pag-iisip laging nakatuon sa Panginoon. Our decision, lahat ng ating pagpipili, konsulta muna sa Panginoon bago tayo mag-decide. Ang ating mga pinapahalagahan, laging ganon. Nakapalibot tayo, no? Umiikot tayo sa mundo ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nanatili, ang ating lahat ng existence, yung ating pag-iral dito sa mundo, dapat nakaplug yan sa ultimate source, ang spiritual power. Ang kapaligiran natin dapat is talagang punong-puno ng presensya ng ating Panginoon. Kaya magkakaroon ng transformation ng ating buhay, magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay, no? Kaya lagi tayong nananalangin kasi konektado tayo sa Diyos eh. So, kung hindi ka connected sa Diyos, hindi ka talaga nananalangin. Kasama yan, sinabi ni Sister Janet kanina, like, prayerful life, yung nananalangin tayo. Yes, because we are connected to Him, no? Magkakaroon tayo ng continuous living union sa Diyos. Yun ang first condition. Remaining in me, abide in me. Now, may pangalawang kondisyon para magkaroon tayo ng, anong tawag nito, spiritual breakthrough. Ano yung second condition? No? My words remain in you. No? Ang aking salita ay manatili sa inyo. Ito na yung state of alignment. Ito na yung pag-aayon natin sa ating kalooban, sa kalooban ni Lord. No? Yan yung second condition. Dito, pinapatalas ang ating pag-focus sa Kanya. And my words remain in you. No? Nilinaw dito na ang pagpapanatili natin sa Panginoong Jesucristo ay wala tayong ginagawa. No? Hindi ito emotional feeling lamang. Kundi aktibo talaga. Talagang meron tayong relationship sa Diyos na talagang ang nagtutulak ay ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang salita ng Diyos ay mananatili sa atin, no? Ano yan? Mananahan sa puso natin yan ang kanyang salita. No? Mag-uugat yan sa ating mga isip. No? Huhubugin ang ating mga konsensya. At mababago ang ating mga pagnanasa. Yun ang second condition. Kailangan manatili ang kanyang salita sa atin. Manatili tayo sa kanya at hindi lang tayo manatili sa kanya. Dapat ang kanyang salita, yun na yung nutrients natin. Yun na yung mga vitamins natin na mananatili sa atin, dadaloy sa atin at hindi lalabas sa pika sa kabilang tenga. No? Dito na magkakaroon, dito na unti-unti na ang breakthrough natin, unti-unting mabubuo. Unti-unting mahuhubog yung breakthrough. Dito na yung mga wish natin. Habang ninanamnam natin ang salita ng Diyos, unti-unti nating makikita ang mundo. Unti-unti nating makikita kung gaano ba kahalaga ang pagsimba. No? Unti-unti natin nakikita ang ating buhay, ang totoong pamumuhay. No? Unti-unti natin makikita yan, matitignan na yan sa pamamagitan, sa paggamit kung paano tumingin ang Diyos. Hallelujah. No? So, kaya, yung mga karnal nating ambisyon, yung mga nasa sa laman, unti-unting mawawala yan. Yung mga panandali ang pangangailangan natin, unti-unting nawawala yan. At ang matitira, yung pang eternal na mga layunin, ang mananatili sa atin. No? Kasi yun ang nakikita natin sa kanyang salita. Yun ang ating natututunan. Why? Bakit tayo natututo doon? Kasi nananatili sa atin ang kanyang salita. So, itong salita ng Diyos, ito yung magsisilbing bilang divine, sa atin, filter, no? Para bang sinasala nito ang lahat ng mga impormasyon galing sa TikTok, hindi yan makakalusot sa atin. May filter na tayo. Ang tanging lulusot na lang sa atin ay ang salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ni Silingan, ni kapitbahay, kung ano yung naririnig natin sa ibang tao, hindi na yan magtuloy-tuloy sa atin. Hanggang dito na lang yan sa lalamunan, hindi na magdediretso sa ating puso. Why? Sapagkat punong-puno tayo sa salita ng Diyos. No? So, kaya nga, no? The words of Christ is a divine filter. Magiging ganon. Lahat ng ating hinihingi, nakaayon na sa mga nais ng Diyos sa buhay natin. No? Yun na ang mga desire ni Kristo, ang mga nais ni Kristo, yun na yung ating magiging nais din. Kaya nga, magkakaroon na ng garantiya ang lahat ng kasagutan. Why? Sapagkat ang lahat ng ating hinihingi,
yun na rin ang intensyon ng Diyos na ibibigay sa atin. Why? Bakit nagkaganon? Nagkaroon na ng harmony ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Bakit tayo nagkakaroon? Bakit nagiging ang aking hinihingi ay yun din ang intensyon na ibibigay ng Diyos sa akin? Sapagkat yun ang bunga ng condition number 1 at condition number 2. Nagigets niyo po ba ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Di ba? So dito na magkakaroon ng katuparan yung pangako niya at ang lahat ng iyong ninanais mangyayari sa iyo. And everything that you wish for will be done to you. No? Ask whatever you wish. Dito, dadako na tayo dito. Dumating na tayo sa pangako ng Diyos. Ask whatever you wish and it will be done for you. Mangyayari sa iyo. Ito na yung manifestation. Ito na, nakita na natin ang spiritual breakthrough. Itong breakthrough na to, hindi dahil nanalangin tayo. Kundi ito yung dahil nagkaroon na ng pagbabago sa ating mga nasa. No? Ang ating mga nasa, nagkaroon na ng pagbabago, hindi na karnal na mga pagnanasa. At ito ang bunga sa first two condition. Sapagkat tayo, nasanga, doon na tayo kumukuha sa puno, ang Diyos. No? So walang ibang ipinibigay sa atin, kundi ang salita ng Diyos sa atin, salita ng Panginoon. Kaya nga, my words remaining in me, ang salita ng Diyos na natili sa akin, wala, lahat ng iniisip ko, lahat ng aking gagawin, puro na patungkol sa Diyos. Kaya, nagkakaroon na tayo ng bunga. At ang bunga na yun, yun ang eksakto na nanggagaling sa puno na nais lumabas sa atin. The exact fruit that the vine intends na ating mailabas. No? So, dito, nagkaroon ng katuparan ang promise na ask what you ever wish and it will be done for you. Talagang magkakaroon na talaga ng katuparan, no? So, dito na masisiguro natin na magkakaroon ng epekto, magkakaroon ng yung effectiveness ng condition number 1 and condition number 2 makikita na sa atin. Kaya yung mga desire ng Diyos, dati kasi mga desire natin, ngayon nag-iiba na ang ating pananaw sa ating desire. Ang ating desire ngayon, ang pananaw na ang desire na ni Kristo. Yun na yung mga spiritual breakthrough, no? So yung ibig sabihin, the moment we realize our greatest desire, no? Makikita na natin na mapapansin, maa-amaze na lang tayo kasi ang dinidesire na natin, ang minananasa na natin, yun na rin ang mga dakilang intensyon ng Diyos na gagawin natin, na matatanggap natin. So, hindi na tayo nagiging karnal. Yun ang sinasabi rito, na what you wish for, kung ano yung ninanais mo. Kasi kapag ikaw ay nasa Diyos, wala kang ibang nanaisin eh. Kundi magkakaroon ka ng mas malalim na pananampalataya, magkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa, magkaroon ka ng mas malalim na pagkakilala sa kalooban ng Lord. Yun na yung mga wish mo eh, kapag ikaw ay nakay Kristo na. Hindi ka na mag-wish ng manalo sa loto. Hindi ka na mag-wish ng ganun. Hindi ka na mag-wish ng makaboyfriend ng pugi. Hindi na ganun ang mga ang mga wish mo pagka ikaw ay nanatili sa kay Kristo. Magiging mababago kasi ang pananaw natin kapag tayo ay nanatili sa Diyos at ang kanyang mga salita nanatili sa atin. Yan na yung sinasabi dito ng ating Panginoon si Kristo. Huwag nating isipin na lahat ng ating wish, gamitin natin itong verse na to para matupad ang manalo sana ako sa loto. Hindi ganun. Kasi mababago ang wish mo, mababago ang pananaw mo sa buhay. Kapag ikaw ay naka-abide kay God, naka-abide ka sa puno, kung ikaw ay sanga na naka-abide sa puno, no? At ang kanyang salita, yun yung magiging nourishment natin, mababago kaya magkakaroon tayo ng breakthrough. Yun na yung breakthrough natin. Ang breakthrough na tinatawag dyan, lahat ng ating desire is also the intention of God para sa atin. And that is what we call spiritual breakthrough. Thank you po. Nawa po ay meron akong naiambag ngayong gabi. Amen. Amen po. Huwag natin gawing genie si God
No, wishing well na ano. Hindi po yan ha. Yun yung wish na yun. Kasi mababago talaga ang wish natin. Mababago ang ating mga pagnanasa sa buhay kapag tayo ay connected kay God. Hindi na yung makamundong pagnanasa ang nanasain natin, kundi yung mga intention din ng Diyos para sa buhay natin, magiging ganoon ang ating pagnanasa. Ngayon kapatid, kung nagnanasa ka pa manalo ng wedding, ibig sabihin hindi ka pa nag-abide kay God niyan. Kasi hindi ganyan ang nasa ng isang may Diyos. Dapat na nagtataya pa ng wedding. Ayun na yun. Kung mananalo, yung kung halimbawa makamundo pa, hindi naman masama ang gustong ang guminhawa eh. Pero mangyayari kasi yan kapag inuna natin ng Diyos. Everything will fall into its right places. No? Payayamanin ka ng Diyos kapag inuna mo siya, kapag inayon mo sa Kanya lahat. Kapag sinurrender mo sa Kanyang kalooban, ang iyong kalooban. So, pagka ganon, nakikita naman ng Diyos sa pangangailangan natin. Marami tayong pinapanalangin na hindi ibinigay ng Diyos. Pero mas marami ang hindi natin ipinapanalangin na ibinigay ng Diyos sa atin. Yes. Amen? Po yan. Unknowingly, hindi po ba minsan unnoticed, pero marami Yes, okay. bilang natin kung saan niya tayo niligtas, kung kailan, kung ano mga binigay niya sa atin, sino mga ginamit niya, para lang yung mga desire ng puso natin, mga pangangailangan natin, ano po, minsan nakala natin, ay si ano, pero ginamit lang yun bilang instrumento. Pagka nangyari na nag-merge na ang desire natin at ang intention ni God ay nagkaroon na ng merging, yan na ang spiritual breakthrough natin. Kasi imagine, yung desire natin noon is iba, makamundo ang desire natin, tapos bigla na lang ang desire natin, Lord, whatever your will, kung ano ang kalooban mo. God's will. Imagine, so that is the manifestation of a breakthrough, spiritual breakthrough. Amen. Amen. Opo. Hallelujah. Salamat po, salamat. Tunay nga po makakamta natin yan, basta i-align lang natin, parallel to God's will. And it will really come to pass. Hingin mo na po yan kay Pastor. It will really come to pass. No, come to pass. Ayan, magaganap po. Ano yun? Amen. Sige po. Chang, baka gusto mo nang magbahagi. At ikaw din ay may DTJ pa bukas. Ay wala na si Chang, nauna na pala. Nauna na nagpaalam. Hindi po ako nakatingin sa sa GC. At sinamantala ko para wag akong antukin kasi umaga pa lang inaantok na ako. Ay! Oo nga po pala. Pasensya na, Sis Eden. Hindi ko pa napapadala. Sige, padala ko ngayon. Ngayong naalak. Padala ko ngayon. Nandito ako isa. Yan. Kasi ang bilis lang ng araw. Oo nga po. Tsaka yung sa November po, ipapadala ko na rin yung natin. Pasalamat pala kay Sister Karen Joy. Siya yung naglagay sa akin doon kasi hindi ako marunong Ay, okay. Hindi ko po nakita ka. Salamat, Sis Karen. Sa day 13 po, sa October 31. Ayan na. Ay, nauna na pala si Tia nga. Oo. Ayan. Ako rin, Sis Janet, mauna na ako kasi gumagabi na maggagawa pa ako ng para sa ako ulit ang preach doon sa Luwan, hindi makakarating si Pastor Tim. Amen. Kaya ka po nandyan for that very reason. Kaya, salamat sa Panginoon. Opo. Sige po, mauna na po ko sa inyo. God bless po sa lahat ha. Sister Webster, napakatahimik po ni Sister Webster. Sister Janice, andito Sister Janice Freyas. Andito pa ba? Andito pa. Opo. Sister Janice, Sister Webster, yung mga dabarkats ko sa Manila. Wow. Aileen din po. Opo. Na-miss ko na po sila agad. Amen, opo. Sige po, mauna na po ko sa inyo. God bless po, God bless po. Salamat po, Brother Paz. Opo. Salamat, God bless. maraming. Napakagandang insight. God bless po. Ayan, si Sis Beth po, Brother Paz. Sis Brother Paz, hindi na narinig. Sis Naghamba Si ako. Ruby, palala, Sis Beth nandito. po, Sis Aileen. yes. Sis Aileen. Sis Aileen. Sis Aileen. Nakita ko si Sis Beth. Nakita ko nag-post na nag-church siya.
Si Snorri, nandyan din, Beth. Na si Snorri. Opo, ako nagpa-ring dyan. Naalala Beth, ko sa miss ka na namin sa HCC, Sis Beth. Hindi yata makapag-unmute. bukas daw, ano siya. Talaga? Na-busy lang siya. Opo, the busy. Pero Busy siya. salamat. Opo. Sige po, maraming po salamat. God bless po. Paalam na po. Ako sa kwarto. Sa ating mga Yan po, maraming nanonood sa salamat. Sige po, maging sa ating mga nanonood sa live. May nais pang Amen. Ayan. Sige po, magpaalam lang tayo sa live para po makatulog na rin sila. Amen. At sa maaari pa pong makapagbahagi, you can encourage your sisters, wala na si brother, so ating mga kapatiran. Amen po. Maraming salamat po. Kita-kita po tayong muli bukas ng umaga at bukas ng gabi. Kung meron pong mga gawain, From Monday to Saturday night po, may mga gawain sa umaga at sa gabi. Kung saan nyo po at pwede kayo nais na makadalo, sabihin nyo lang po, salamat at meron tayong mga galong gawain, Kung kailan kayo available, meron po kayong paparticipatean, madadaluhan, ayun. From Monday to Saturday po, ba si Siste? umaga at gabi. Parang siya si Ate Teng ba itong naka-dark? Amen. Sige po, kita-kits po tayo bukas at sa bukas ng gabi. Amen. God bless po. Salamat ng marami. Tandaan po natin, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done for you. John 15:7. God bless po.